Paano nga ba maging OLA free? Ibig sabihin hindi yung hindi yung mawalan ka ng utang. Hindi mawawala yung mga pag-uutang natin. Kung paano ka makakalaya, paano ka makakawala diyan sa mga abusadong OLA, diyan sa mga panghaharas ng mga OLA na yan. Actually, ako hindi naman ganun karami yung OLA ko, no? Totoo lang, 5 lang yung OLA ko. Diba? Iba dyan, karamihan dyan 10, 20, 30. Pero ako, honestly speaking, 5. Alright, welcome back mga ka-Johnny. Itong yung lingkod ka-Johnny ng Janitor TV. Ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang OLA. So, bago ang lahat, maglalambing lang po ako sa inyo. Paki-follow po yung aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Paki-like na rin po, share at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo lagi sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps. So, yun. Kaya sinabi ko sa inyo, paano nga ba maging OLA free? Paano makawala sa mga OLA? Ako, sa 5 OLA na yan, 3 dyan legit, dalawa dyan medyo talaga rest, tsaka medyo abusive talaga, as in talagang abusado. Honestly speaking, no? Ngayon yung sinasabi ko sa inyo na meron ng haras sa akin na OLA na pera mo, hindi ako nag-loan dyan kahit kailan. Ngayon, yung mga 2 OLA na yon, grabe, talagang as in, binigyan ako ng sakit ng ulo ng 2 yun. Talagang for that time, from that situation, hindi ko alam ang gagawin ko dahil, siyempre, katulad nyo, kagaya nyo, di ba hindi kayo makatulog, hindi kayo pinapatulog dahil nga meron tayong responsibilidad na may dapat tayong bayaran. Pero dahil sa laki ng interest na binibigay nila doon sa mga borrower, hindi natin mabayaran agad-agad ng buo. Kaya ang ginagawa natin, partial payment. No, which is, talagang sila ang kikita, tayo ang mahihirapan. Like, example ko sa inyo, yung Digido, ang laki talaga ng payment yan. Halos mahigit sa kalahati kapag nagpa-partial payment ka monthly. Pero hindi nawawala yung utang mo na principal amount. Grabe, talagang ibabaong ka niya sa lupa. Babaong ka niya sa utang, no? Ngayon, nakadalawang beses akong hulog doon, no? For that time, doon ko na lang na-realize na sobra-sobra na. Nung napagtanto ko na mali talaga yung ganong klase ng mga interest, then I realize na hininto ko yung pag-utang ko, dagdagan. Naka-try ako sa ibang OLA, I try, pero binayaran ko yun kasi maliit lang naman eh. Example ko sa inyo si OLP, nag-loan ako ron 1,000 plus loan, yun nga yung walang interest sa unang loan, nabayaran ko naman yun, tapos hindi na ako umulit kasi nga pinantapal ko lang yun doon sa iba kong OLA. Sa liwi, hinati-hati ko pa yun. Tapos yun nga, doon ko lang na-realize na sobrang laki na lang naibabayad ko. And then doon ko naisip na, o nga naman, kung talagang lihiti mo sila, na tama naman na kung talagang gusto nilang maningil ng tama at maningil ng legal settlement, that time, pinapanood ko noon si Attorney Claire. Yung abogada, di ba? Si Atty. Claire Castro, na kung saan sinabi nga niya, pag sobrang interest, hintayin na sa small claims. Hayaan silang sila yung magsampan ng kaso, hingian ng resibo, tapos wag bayaran kung sakasakaling napapansin mo na sobra-sobra talaga na ibabayad mo. Then doon ko lang na-realize sa tama. Hinihintay ko. For that time, 2 beses lang nakapaghulog. Yung una, 2-2. Then after that, sumunod na buwan, 3-3. O di 5-5 na. Gayong utang ko, 3-5 lang naman. At may processing fee na 250 pa yon. And then, the other one, the Mr. Cash. Grabe yon. Meron akong ginawang video about doon, pero hindi ko na sinundan yon dahil sila lang naman talaga yung that time, that month, na may due date ako. Grabe yung naranasan ko ron. Hindi ko alam na ganun pala sila. Matindi talaga sila sa sa mga ganung klase ng gawain na ginagawa rin ng iba. Tapos panay ang text sa akin na i-report ako sa CIC, sa Credit Information Corporation. And then doon ko natutunan kung ano yung CIC. Sino may pinanood ko ng that time?
Si Ate Red yata napanood ko by that sa CIC, kung ano ba yung silbi, kung ano ba yung CIC, kung ano yung Credit Information Corporation. Then doon ko natutunan, kung tama ko kung si Ate Red yung nagsabi nun sa CIC na yun kasi medyo hindi masyadong inaano yun nung that time puro review lang talaga siya. But that time, nag-research ako kung ano yung OLA o yung lending company nila na may hawak doon sa Mr. Cash. Wala naman sa CIC. Doon ko na-realize na naglulukuhan tayo rito. Lagi nila pinapanakot yun. Kaya kung may mga nag-message sa inyo na mga OLA na sinasabi na meron silang ano sila ninyo na sa CIC, i-report kayo yung para maging mababa yung credit history nyo, yung credit score nyo. Karamihan naman din hindi naman kasama sa CIC. Iilan-ilan lang. Bilang din sa daliri. Maring nagpasa bilang ng daliri. Medyo may ilan-ilan talaga. By that time, sinasabihan din naman kasi nila ako, nasasampahan ako ng kaso Yun na yun, doon na nag-trigger yung isip ko na wag nang bayaran. Total, gusto naman pala nila magsampa sa akin ng kaso. Yun nga, yung small claims na pag hindi ko raw binayaran by that time, sasampahan nila ako sasampahan nila ako ng small claims, yung civil case na ito nga pagka raw lahat daw nung gastos nila sa abogado, ako rin magbabayad, lahat ganun yung mga sinasabi nila. By that time na doon ko na-realize, sige, magharap tayo sa korte. Nihintay ko talaga, as in, hindi katulad nung iyon na 2 years. After the 2 years, nagpunta sa bahay, nagkaintindihan kami. Hindi katulad nila na panay pa ganyan, panay pa salita nakakasuhan ka, pero hindi naman ginagawa. Kaya sabi ko, mas okay pa rin na magharap kami sa personal. Kaya nga sabi ko sa inyo, tinigilan ko yan dahil nga nagkabaon-baon sa utang, magkakabaon-baon lang sa utang. Nadami rin nag-o-offer sa akin, pero hindi ko nakinagat. Bakit? Kasi na-realize ko, mapabaon ako lalo pagka utang-utang ulit ako dyan by that time. Kasi lalaki ng interest Biruin mo, for 1 month, almost double. Diba? 3.5 mo, magiging babayaran mo for 1 month, 5.5. Ayan yun, sabihin, yung 3.5 na yun, yung 2.2 na yun, yun yung tubo lang nila. Ganun. Tapos kailangan bayaran mo yan ng buo, as in 3.5 pa rin. Kung sakaling babayaran mo siya, na by that time, at kailangan buo yun. Ganun kalaki yung mga tubo nila. Kaya doon ko na-realize na hindi maganda. Hindi ako, parang naisip ko na, hindi ko alam kung tulong ba yun dahil binigyan ako ng halagang 3.5 tapos bandang huli sila yung binubuhay ko. Sige, sabihin natin nakatulong by that time dahil nagastos ko naman aminin natin man o hindi, nagastos natin yung pera, di ba? Nagamit natin yung pera sa pangangailangan. Pero yung buhayin mo sila, yung halos sila na yung binubuhay mo sa buwan-buwan, sa laki ng tubo, sa interest, sa penalties. Di ba? Pero pag pinagdaan mo sa legal settlement, ayaw nilang humarap. Doon ko lang na-realize na talagang hindi makakaahon yung isang tao kung patuloy nahihiram lang sa OLA. Kaya nga sabi ko, may mga nakausap ako dati, last year, almost 50 OLA. Yung nahiraman niya, totoo wala na, nag-block na siya Kumbaga, nag-deactivate na nung huli ko na, sinilip nung last year. Nag-deactivate na siya. Sinunod na siguro yung payo ko na, mag-deactivate ka, palit ka na muna ng SIM. Kasi kung 50 yung OLA mo, tapos umabot ng 200,000 plus. Yung, utang niya, kasama ng mga interest doon. 200,000. Saan niya kukunin yun? Ang sakit sa ulo nung, kung may 50 OLA ka, di araw-araw. Ako naranasan ko, tumatawag sa akin, 60 to 100 calls. Maghapon yun. Dalawa lang yung yung mga loan sharks na yan, tsaka yung mga abusive na mga OLA na yan, yung mga talaga makukulit. Dalawa lang yun. Yung tatlo doon, mga legit naman. Monthly lang kung mag-remind. O, diba? Maranasan mo talaga. Tapos, hindi ka makapag-focus Kasi yun ang ko buti na lang, hindi ko rin naman naranasan na tinawagan yung mga ko. Yung nga lang, sa GC sila gumawa. Yung tinawagan yung mga contacts, hindi walang sa akin. Si Kuya, ako kung tama yung sinabi ni Kuya, may tumatawag daw sa kanya, tiyatanong yung pangalan, o kung talagang tiga roon. Siguro mayroong mga tao na gano'n, pero by that time, nagpalit din yata ang Kuya ko dahil may mga tumatawag daw kung sino-sino. Sabi ko, nihango lang, nagpalit siya ng number. Kaya ngayon, iba-iba na yung mga number dyan, kaya hindi ko na sinesave yung mga number ng aking mga kamag-anak. Kaya through messenger na ginagamit ko.
Then by that time, doon ko lang talaga na-realize, no? Okay manghiram doon sa mga legit. Like yun nga, Billy Estala, sama natin si Juan Hen, okay naman daw talaga, 15% per month. Yung mga yan, mga may digital banks, okay naman. Pero yung mga ganitong klase na may mga issue talaga, mahirap hiraman. Lalo na kung mga galing sa rebook, at may mga issue talaga ng harassment, may mga issue talaga ng mga hindi magagandang tawag doon, hindi magagandang review, di ba? Tingnan nyo, iwasan nyo na lang hanggat maaari. Tamo ako, awa ng Diyos, hanggang 5 lang. Hindi na ako natulad doon sa iba na ano. Kasi, dapat maaga pala maging ano na mapagmatsyag na kayo. Ngayon kung napasok nyo na yan, huwag nyo nang tagdagan pa. Hanggat maaari, iwasan nyo na. Para hindi kayo mabaon sa utang. Yun lang mapapayo ko sa inyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ako ganun ka ano eh. Pero syempre, ginawa ko pa rin yung nararapat. Nag-report pa rin ako sa ng mga harassments nila sa PNP, anti-cybercrime. Then kapag may umuulit, hanggang ngayon man may nararanasan akong harassments eh. Meron pa rin man nagte-text sa akin ng mga sampahan daw ako ng kaso sa korte, meron pa rin dumating ng warrant of arrest, meron pa rin. Sa susunod siguro pakita ko sa inyo kung gaano ba talaga katagal yung mga harassments ng mga OLA na yan. So yun mga kadyan, ito lang po muna sa share ko sa inyo. At sana po supportahan yung aking mga social media, Facebook, TikTok, itong aking YouTube channel. At hanggang sa muli, Sarang Hamnida po.